Dallas malakas pa din kahit walang Davis, tinalo ang defending champion. Warriors tumaas ang tsansa sa championship dahil kay Butler. At kung makakabalik si Kuminga, role ni Butler sa Warriors dinetalye na ni Kerr. Dallas Mavericks panalo sa laban ngayong araw kontra Boston Celtics sa pangunguna ni Klay Thompson at Spencer Dinwiddie. Sa kabila ng pagiging kulang sa players, nagawa ng Mavericks na ipakita ang kanilang husay sa opensa at depensa upang masigurong matalo ang defending champs. Nagpakita ng matibay na laro ang Dallas kahit wala ang ilang pangunahing players tulad ni Anthony Davis, Caleb Martin at PJ Washington. Si Davis na nakuha ng Mavericks sa isang trade na nagpadala kay Doncic sa Lakers ay hindi pa rin nakapaglaro dahil sa injury, ngunit umaasa siyang makakabalik sa susunod na laro laban sa Houston Rockets. Kahit hindi kumpleto ang kanilang lineup, naputol ng Dallas ang kanilang 3 sunod na talo at binura ang 4 na sunod na panalo ng Boston. Maagang nag-lead ang Mavericks sa laro, itinayo ang kanilang lead sa unang bahagi at pinalawig pa ito sa halftime. Sa ikatlong quarter, mas lalo nilang pinalakas ang kanilang depensa at opensa upang makuha ang mas malaking abante. Sa huling quarter, sinubukan ng Boston na bumawi sa pamamagitan ng isang matinding run, ngunit kinapos sila sa oras at hindi na nagawang mahabol ang lead ng Dallas. Sa kabila ng pagkatalo, nagpakita ng matibay na laban ng Celtics sa pangunguna ng kanilang mga star players. Gayunpaman, hindi naging sapat ang kanilang late game push para mapanatili ang kanilang panalo sa home court. Dahil dito, bumaba ang kanilang record sa home games ngayong season. Napaghatian ng dalawang team ang kanilang regular season series matapos manalo ang Boston sa kanilang unang laban noong Enero. Ang panalong ito para sa Dallas ay mahalaga upang maibalik ang kanilang kumpiyansa at momentum habang papalapit ang playoffs. Sa sumunod na balita, nakuha ng Golden State si Jimmy Butler noong Huwebes at agad na nagkasundo sa isang 2 taon na extension na magbibigay sa kanila ng option na panatilihin siya hanggang 2027 kasabay ng pagtatapos ng mga kontrata ni Stephen Curry at Draymond Green. Kasama ang kasalukuyang season, binibigyan nito ang Warriors ng 3 pagkakataon sa teorya na makuha ang isa pang kampyonato bago tuluyang lumubog ang araw sa prime years ni Steph. Sinabi kong sa teorya dahil nasa papel lang ito. Sa realidad, may posibilidad na hindi ito gumana at maaaring subukan ng Warriors na ipalit si Butler sa ibang assets marahil kasing aga ng susunod na season. Posible itong maging isang taong pagsubok lamang. Matapos ang nakakahiya nilang pagkatalo sa Jazz kahapon, ilang oras matapos lumabas ang balita ng trade, ang Warriors ay kasalukuyang nasa lottery spot kung matatapos ang season ngayon. Isa lamang silang panalo ang lamang sa loss column sa number 12 na San Antonio Spurs na malinaw na lumakas matapos makuha si De'Aaron Fox. Ibig sabihin, mahirap pa rin ang daan para sa Warriors sa natitirang 30 laro ng season. Pero ngayon, ito ay isang laban na sulit panoorin at may malaking halaga iyon. Ang Warriors ay halos hindi nakapanapanabik panoorin sa ilang bahagi ng season at masakit iyon hindi lang para sa kanilang mga fans kundi para sa lahat ng mahilig sa basketball. Ang kahit kalahating bersyon ng Prime Curry ay isang pambihirang regalo sa ating lahat. At ang hindi bababa sa nararapat para sa kanya ay ang pagkakataong lumaban. Wala nang garantiya pagkatapos nito pero napatunayan na ni Curry na karapat dapat siyang lumaban hanggang sa huli. At kung may isang manlalarong gusto mong makasama sa isang basketball na laban, ito ay si Playoff Jimmy. Si Playoff Jimmy ay hindi biro. Kung kaya niyang muling ipakita ang kanyang playoff form o kahit isang beses pa, bibigyan niya ang Warriors ng pangalawang scorer na matagal na nilang hinahanap para gumaan ang pasanin ni Curry. Bukod pa rito, kayang lumikha ni Butler ng sarili niyang opensa sa labas ng Golden State system, isang sistema na sa kabila ng pagiging random ay naging nakakagulat na predictable. Binabago ito ni Butler, kaya niyang parusahan ang mga team na masyadong nakatutok kay Curry at siya ang magiging pangunahing scorer sa mga crucial moments na maaaring maging dahilan ng panalo sa dikit na laban. Dinadala rin niya ang katatagan, depensa, at playoff experience na tiyak na makakatulong sa Warriors. Kaya niyang umiskor sa loob at makakuha ng free throws, 2 bagay na tila iniiwasan ng kasalukuyang lineup ng Warriors. Gayunpaman, hindi niya madadala sa Golden State ang shooting, particular ang 3-point shooting, at ito ang magiging pangunahing problema ni Steve Kerr.
Kung ipapasok niya sa starting lineup sina Butler, Green, Kuminga at isang sentro, 4 na non-shooters ang makakasama ni Curry. Magpapaluwag ito sa depensa ng kalaban at mas madali nilang mababantayan ang loob ng paint. Kung magdesisyon si Kerr na maglaro ng maliit na lineup at ipasok si Hield bilang isang karagdagang shooter, ilalagay nito ang depensa sa mas mahirap na posisyon, lalo na sa tabi ni Curry na mas mahina na ang depensa kumpara noong kasagsagan ng kanyang prime years. Kung hindi nila magawa ang mga ito, kakailanganin nilang umasa kay Butler na muling maging isang playoff superstar para lamang magkaroon ng tsansa sa labanan. Ngunit kahit paano may tsansa pa rin at iyon ay higit pa sa anumang meron sila bago ang trade na ito. Speaking of Butler, bago ang laban ng Warriors kontra Los Angeles Lakers ngayong araw, ipinahayag ni Steve Kerr kung paano niya nakikita ang pagsasama ni Steph Curry at ng bagong nakuha nilang star na si Jimmy Butler. Nakuha ng Warriors si Butler mula sa Heat bilang kapalit ni Andrew Wiggins, Schroeder, Kyle Anderson, Lindy Waters at isang protektadong first round pick ilang oras bago ang NBA trade deadline. Ang pagdating ni Butler ay tiyak na magbibigay sa Warriors ng isa pang mapagkakatiwalaang scorer na makakatulong upang punan ang pagkawala ni Klay Thompson sa free agency patungong Dallas. Ngunit paano sila maglalaro ng magkasama? At paano ididisenyo ni Kerr ang opensa upang mapakinabangan ang kanilang kakayahan? Panatilihin namin itong simple, sabi ni Kerr. Isa siyang mahusay na player at lahat ng mahuhusay na player natututo silang maglaro kasama ang iba pang mahuhusay na player. Kaya hindi ako masyadong nag-aalala sa kanyang pag-a-adjust sa kanyang mga kakampi. Kailangan lang naming gawing mas simple ang aming mga laro upang matulungan siyang makaangkop. Magbibigay kami ng tamang spacing at hayaan lang siyang maglaro ng basketball. Hindi sa tingin ko magiging malaking hamon ito. Ipinagpatuloy ni Kerr ang kanyang paliwanag kung paano niya ipapasok si Butler sa sistema ng opensa ng Warriors. Sino ang makakasama niya sa court? Siguradong lalaro siya sa mga minuto na hindi kasama si Steph, kaya maaari naming patakbuhin ang opensa sa kanya kapag nasa bench si Steph. Pero marami kaming option kung sino ang ipapartner sa kanya, kaya kailangan naming ayusin ang aming rotations. Sa kabila ng mga kontrobersya sa trade at ang tensyong namuo sa pagitan ni Butler at ng Miami Heat, hindi nito naapektuhan ang kanyang husay sa laro. Kahit pa limitado sa 25 laro ngayong season, patuloy siyang nagpapakita ng solidong performance na may average na 17 points, 5.2 rebounds, 4.8 assists and 1.1 steals per game. Mas lalo pang maaaring gumanda ang kanyang laro kasama si Curry na laging hinahatak ang depensa ng kalaban dahil sa kanyang elite shooting. Sa pagtakbo ni Green ng opensa, may pagkakataon si Butler na umangat sa off-ball situations at magkaroon ng malaking epekto sa laro. Wala pang tiyak kung kailan siya magde-debut sa Warriors, ngunit nagbigay ng kaunting linaw si Kerr. Sana. Hindi ko pa siya nakakausap, hindi ko pa rin nakausap si Rick. Tingnan natin, malalaman ko pa mamaya ngayong araw. Ano ang masasabi nyo kay Butler para sa Warriors mga kaibigan?